hotel. Oh, dito sila nag-i-stay. Hello guys! Good morning, and happy Democracy Day sa Nepal. And to all the Nepalese people, happy Democracy Day. So today guys is Thursday. At saka katapos lang natin mag-gym. And si Johan, may exam sila today na dapat holiday ngayon. Hindi po sila allowed ng holiday guys. So today is Democracy Day. Lahat po ay holiday. And ayun, sila ni Johan, yung exam nila is 8:30. So dapat andun na siya bago mag 8:30 guys. At saka matatapos mamaya mga 11:30. So, mayroon tayong appointment today, 12 o'clock. Thank you, ma'am, sa pag-invite mo sa amin. Magla-lunch kami together. Ito yung anak niya is naikakasal sa isang Niwarikas. Nakabase po sila sa Amerika. So, again, ma'am, thank you sa pag-invite mo sa amin. So, mag-attend tayo ng wedding. Dahil once in a lifetime lang tayo ma-invite ng mixed marriage na to. I-witness natin. So, hoping kayo ay okay lang din. And, ayun guys, okay naman yung gym ko for today. And, nag-zumba po tayo. So, ayun guys, dahil maaga po akong mag-prepare ng pagkain ni Buwat. Dahil po, 12 o'clock po yung aming schedule doon. Pero si Yuan, 11:30 matapos yung exam. So, pwede po siyang sumama sa amin. So, ayun guys, mamaya ulit. Yan lang muna yung update ko. Okay guys, so, naglinis ako ng kusina. Lutuan ko lang si Daddy ng pagkain niya. May dal naman kami kagabi at may sag kaming natira kagabi. So, ito yung kakainin niya. And yung patatas, i-mix ko lang siya sa mga masala at rosemary. Hinaf-boiled ko na yan. And then, yan yung ulam niya and dal. Tapos, maligo na ako. At importante ay pagkain po si Boa dahil doon po kami kakain. Guys, nilagyan ko siya ng crush na mint. So, mabilis lang yan maluto dahil na-half-boiled ko na siya. And malambot na yung patatas, guys. Hello guys. Ito na kami. Nasa taxi na kami guys. Pupunta na tayo doon. I-meet up na natin si ma'am. So, mamaya kung pwede tayong mag-vlog tayo. And ayun guys, kasi inantay pa namin si Johan dahil exam ni Johan 11:30 yung kanilang exam matatapos, pero kasi 12 na dahil sa ibang school sila kumuha ng exam. So nandito kami sa taxi. Ang comedy pa guys nangyari dahil akala ni Deepak yung sinakyan namin unang taxi, yun yung nabook niya, pero hindi pala. So bumaba ulit kami at ito na yung tama. Kita-kits na lang tayo doon. Medyo talagang na-late kami. Kaya magpasensya talaga. Sabi niya sa akin, okay lang daw. Kasi nga lunch yung usapan namin. Tapos late kami. So, ayun guys. Okay, mamaya ulit update. Okay guys, traffic. Kasi nga, nagsiselebrate sila ngayon ng demokrasya ng Nepal. Kaya medyo traffic. 11:30 ang usapan namin ngayon, mag-1 o'clock na. Dito na kami guys sa Hotel Sidak. Hotel Sidak, birthplace ni Johan. Johan's birthplace. Pero doon banda doon sa guys, sa likod natin. Ang birthplace niya yung hospital. Pasensya talaga na late na talaga kami. Sabi pa nga niya, the bride and the groom want to meet you, pero kasi may pupuntahan pa sila, so hindi natin alam kung may-meet natin sila at saka hindi ko rin syempre alam kung pwede kukuha na ng video. Ayan guys, sana malapit na tayo. Hindi ko kasi alam tong Crown Imperial Hotel, 4-star hotel. What's this fun? Parang fun park. Si Yuan, pinauwi lang namin yan. Pagkatapos yung teacher niya ang nag-book. Sarap ng hangin.
Akala ko aso yung bitbit ni kuya. 3 kambing pala. Daw guys, 10 minutes. Nagpaalam ako kung pwede sila videoan. Sandali na. Dito tayo sa roundabout. Andun pa ata yung bride and groom. Ayan na guys, yung Hotel Crown Plaza. Ay, parang bago pala ito. Yeah. Ayan, dito na tayo guys. Ito yung hotel oh. Dito sila nag-i-stay at saka I think yung reception later. Tara, pasok tayo sa loob. I-met natin sila. Guys. Tayo guys. Came for the birthday party? No, I'm going to meet my sister in first floor. Coffee shop. Yeah. From this way upstairs. Yeah, thank you. Yeah, first floor. First floor, tara. Right? Bride and groom, best wishes and congratulations in advance. A few moments later. Hello guys, tapos na kami, nag-met up na kami. Nawili na ako sa pag-usap-usap doon guys. Pauwi na kami. Babalik pa kami doon para sa kasal. At nag-met up lang kami kumain. Again, thank you Ma'am Jess. And yun, mahiyain lang yung bride and groom. Ay, nagmamadali din naman sila at na-met din namin yung husband ni Ma'am Jess na nanonood din sa akin. And ayun, grabe yung pag-uusap namin. At saka pauwi na kami guys sa wedding na. Guys, andito na kami sa bahay. And again, thank you Ma'am Jess and family. Basta maraming salamat. And see you again. Yun guys, mag-a-attend tayo sa wedding ng anak niya. Medyo mahihain ang groom at saka bride. So, ayun, konting pasulyap lang. And nagmamadali po sila. Salamat again na pinaantay sila ni Ma'am Jess para mag-met up lang po kami. Saya dahil kahit papaano, sobrang appreciate ko si Ma'am Jess na talagang nag-take time siya para magkita kami, magkakilala kami in person. And thank you sa laging pagsuporta sa akin, Ma'am Jess. Hindi ko alam na masugid ko rin siyang manunood and yung asawa niya. At kilala nila talaga kami. And naiya ako, sabi ng asawa ni Ma'am Jess, so, I know your whole life. Parang hands up ako doon na yung ganun ba. Kasi joker din yung asawa ni Ma'am Jess, and isa pong napakagaling bass guitarist sa isang banda po.
So, ayun, and basta masaya po kami na nakilala po namin kayo, and magme-meet up po kami ulit sa kasal ng anak po nila, mag-attend po tayo. So, kakaiba, no? Kakaibang experience na naman yung mawi-witness natin. Mag-attend po tayo, and ayun, isa din po silang Ilongga, taga-Capiz po sila ni Ma'am Jess, and masarap sa pakiramdam na makita mo ang ganitong family na talagang full support sila sa kanilang anak. At bihira po talaga ang ganito na buong family ang dadayo pa dito sa Nepal para lang ipakasal o magpakasal ang kanilang anak sa katulad ng lahi ng mga asawa namin. And talagang bihira ang ganitong sitwasyon na talagang buong pamilya ang pupunta at i-witness ang kakaibang pagkasal sa mahal nila sa buhay, sa kakaibang kultura at tradisyon po. So, i-witness natin yan. So, ayun guys, basta thank you so much again Ma'am Jess and family, kay Kuya at saka kay Auntie. Maraming salamat po sa family ninyo. And ayun na nga guys, medyo ma-traffic today kasi nagsiselebrate sila ng demokrasiya ng bansang Nepal. Ito yung aming ganap for today. At saka nag-antay kami konti kay Daddy sa baba kasi may binili lang siya and dinala niya yung sus. Comedy pa dito guys kasi yung CCTV namin, yung time hindi pala na set, hindi pa. So kaya nire-rewind namin, chine-check namin kung anong oras si Daddy umalis. Si Deepak nakita niya si Johan dumating, 12 na si Johan dumating, medyo na-late talaga kami. And ayun, kumain kami. Buti na lang at hindi naman sila gutom or ganun kagutom ni Ma'am Jess kasi kumain din daw sila ng buffet at masarap ang food nila. Hindi na ako nakapag-vlog dahil medyo maraming tao doon, may kasal at saka guys, na-busy na rin kami. Alam niyo yung part na getting to know each other for the first time. So parang nakaka-awkward naman na mag-video doon. So I hope maintindihan nyo. Sa next time na lang guys dahil magkikita pa naman po kami ulit. So ayun, at saka meron akong i-share sa inyo. Grabe guys, meron silang friend na sumama sa kanila. Pumunta lang dito para mag-attend din sa wedding ng anak nila. So yung friend nila guys, naka-experience siya ng pagsusuka at pagdadayariya. So ayun, syempre bilang first timer sila sa bansang Nepal, wala po silang idea kung ano ba ang patakaran dito or basta kasi emergency ba. So nagulat talaga ako guys nung pinakita nila yung bill nung guys sa ambulance at hospital. Hindi ko na i-mention guys yung pangalan ng hospital, pero kilala yan dito. Teka lang, inubo din ako. Hindi ko alam kung ubuhin din kayo sa total bill ng hospital na ito. Grabe guys, ayan yung kanilang charges. Napakamahal. Ang total ng kanilang bill is nasa 4 lakh. 4 lakh means, teka lang sa peso magkano yan? I-calculate ko guys, sandali. Magugulat din kayo. 4 lakh NRP to Philippine peso to PHP. So, 400,000. Teka lang, mali yung yung currency na ilagay ko, kaya sa peso mukhang 1 million na siya. 500,000 na kumbaga. Teka lang. Okay guys, sa peso, ito ay nasa 100,060 pesos. Sa peso yan Ang binayaran niya dito actually sa Nepali rupees is nasa 412,000. 412,000. 4,12,679. Yan yung amount. Grabe guys. Ang charge nila sa kanya, escorting doctor charge ambulance is nasa 30,000. And yung 57,000 deluxe ata ito. Ayan, deluxe. Tingnan nyo na lang guys yung total. Nagulat talaga ako kasi 2 days lang yan. And nag-diarrhea daw ito at nag-vomiting.
So kung makikita nyo ang mga malalaking charges, hindi po siya sa katawan niya. Kung hindi po sa mga taong lang yung nag-assist sa kanya sa ambulance. So nagulat kami dahil sobrang napakalaking pera niyan dito, guys. 4 lakh and 12,679. Grabe guys, no, hindi ako makapaniwala. Mayroon silang sinarge 25,000, ambulance within Ring Road 20,000, basta grabe. So ayun, para akong kinabahan nung nakita ko yung guys, total amount. Kasi hindi ako makapaniwala na pwede pala ang ganon, na mag-charge sila ng ganyan kalaki dito, na sa diarrhea lang, at nagsusuka. Dahil, ano ba itong sinulat nila? Foreigner ata siya, nakalagay. Grabe. Ito. Panel. Foreigner ang nilagay nila. Grabe. Isa po itong, Pilipina, and taga-US po siya. Hindi ako makapaniwala na ganito kalaki ang charge. Grabe. Oh my God. Naranasan ko rin mag guys, mag full body check-up nung tumaas yung BP ko. Pero, hindi naman ganyan kalaki ang binayaran namin. Nasa 15,000 ata yun, kung maalala ko. It was year 2019. Yun, nung inatake ako na tumaas yung BP ko. At wala naman silang may nakita. So, ayun, sa mga magbibisita dito sa bansang Nepal, mag-ingat po kayo, and kailangan guys maging aware din kayo. Alamin din talaga kung anong hospital, at saka hindi lang basta-basta magbayad, at kailangan kung pwede mayroon kayong kakilala na mga Nepalese or much better I think. Kasi minsan hindi natin alam talaga kung connected ba or or for business lang ba or talaga. Kasi ganyang amount hindi yan biro. Basta yun lang ang masasabi ko. So, ayun guys, mag-ingat kayo sa mga magbibisita sa Nepal. Pag konting kayong may nanaramdaman or maging alert, and huwag magpanik, huwag magkabahan, na isipin nyo na sa bansang ganito kayo, baka mag-mix-mix na yung pag-iisip nyo, kasi minsan hindi natin talaga makokontrol at hindi natin ma-avoid yun, diba? Kaya mag-ingat, at iba pa rin talaga yung may mga kakilala dito or kung saan man, basta i-relax lang yung pag-iisip, at huwag basta-basta maglabas o magbayad. Hindi porket hindi kayo taga dito, basta na lang kayo, alam nyo yon. So, basta be aware kayo, katulad nito, hindi natin alam dahil sobrang laki ng mga charges nila talaga. Kaya, ayun, mag-ingat talaga kayo, at hindi ako makamove on guys sa nakita ko na ganun kahalaga. Imagine nyo sa peso, 100,000, diarrhea lang. Nagsusuka at diarrhea for 2 days lang yon, at wala kayong may makita doon na chinarge nila na sobrang laki. Puro lahat sa ambulance, puro lahat sa kung sino lang doon nakaupo sa loob ng ambulance. Wala naman sa mga kung ano sa katawan na ganun na makita nyo sobrang laki. 50,000, 25,000. Tapos kung saan pa na-reach yung ambulance, nag-charge sila doon. Para bang, hindi ko alam, yung para sa akin, sa nakaupo lang doon na nag-a-assist, ganun na pala yung presyo nila, yung ganun. Basta sobrang sobra guys, parang, ewan ko, kayo na lang bahala. So, ayun, at mamaya na guys, balikan ko kayo guys. Si Deepak pala bukas, may client. So, maaga pa siya bukas. May isang client siya, taga Netherlands daw, border din. And 5 o'clock din yung alis niya bukas, mag-gym ako. Buti nandito si Buwa kasama ni Yuhan. At Friday na bukas guys. Okay, so mamaya ulit guys, balikan ko kayo.